dapat ako mag-sorry. Kailangan kitang turuan ang leksyon ngayon! Oh, senyorito! Ayos lang. Ang walang kwentang buhay ko ay walang halaga kaysa kay Miss. Ang kaunting pamamahiya ay wala lang sa akin. Lagi mo sinasabi wala kang kwenta na para bang inaapi ka namin. Magtanong ka sa lugar na to. Aling pamilya pang mas matas magpasal kaysa sa amin? Tita, tulungan na muna kitang magpalit ng damit. Babalikan kita. Tara. Ma, napalaki mo ng maayos ang anak mo. Pinapabayaan niya ako. Ang nagugutom na 3 taon mong anak. Ma, ayos ka lang ba? Masakit ba? Sabi ko na, hindi talaga umalis si Lily Walker. Ma, ayos ka lang ba? Masakit ba? Ayos lang ako, Lily. Basta ayos lang kayo ng mga senyorito. Kaya ko ang lahat. Pero kapag nalaman ni Madam na nasira ang nightgown niya, malalagot ako. Kasalanan ko lahat ni Sofia. Una, pinalayas niya ako sa bahay. At ngayon, sinira niya ang pantulog mo. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya palalampasin. Sa tingin ko, kung hindi pa tayo kikilos, natatakot akong mapalayas lang tayo sa huli. Wala akong pake kung palayasin man ako. Pero, mabubuting to ang mga kuya ko. Hindi sila pwedeng palayasin. Lily. Ano man ang gagawin mo, susuportahan ka namin palagi. Sa puso namin, ikaw lang kapatid namin, hindi ka bilang si Sofia. Tama, wala si mama ngayon at bata lang siyang hindi kayang bumuo ng pangungusap. Nasa kamay natin kung anong gagawin sa kanya. Tama, turuan siya ng leksyon. Kapag namatay ang hayop mong ina at ikaw ng bastardong bata, mapapasakin ng buong pamilyang Walker. Mga walang utang na loob. Pero hindi ako basta-basta magpapaapi. Sofia, Tinakot mo ako. anong ginagawa mo? Nakikipaglaro sa ate ko. Ate? Si Miss Lily? Pinaalis na siya ni Madam. Ginagawa kong homework ko. Bakit ba ang ingay mo? Narinig ko ang boses ng ate ko. Sofia, hindi mo dapat sabihin yan. Pinaalis na ni Madam si Lily. Kung may mga has talagang itago si Lily dito. Hindi ba't pambabastos yun? Imposible yun. Tigilan mo nga yung pag-iimbento mo. Nandyan ang ate ko. Ano ginagawa mo? Sa bahay na to, si Miss Sofia ang prioridad. Senyorito, tumabi ka. Tito, pumasok ka. Tignan natin kung sino talaga nag-iimbento ng kwento. Ang bilis magtago ng Lily na yon. Miss Clark, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Nagdala ako sa mga senyorito ng prutas. Nasaan? Naubos ng prutas. Tumigil ka. Batang babae ka. Bakit ka pupunta sa banyo ng lalaki? Kuya, kailangan kong gumamit ng banyo. Tita, ibaba mo muna si Sofia para magbanyo. Oh, sige. Nagsisinungaling si kuya. May tao sa loob. Senyorito, pakibukas ang pinto sa banyo. Butler ka lang at inuutusan mo pa kami? Gusto mo bang trabaho mo? Senyorito, inutusan ako ni Madam basta tungkol sa kaligtasan ni Sofia. May karapatan akong magdesisyon. Tito, kung gusto mong pumasok, hindi kita pipigilan. Pero kung walang tao sa loob, babawasan kong sweldo mo. Ngayong buwan, mag-isip ka ng mabuti. Sigurado ka bang gusto mong pumasok?
Sigurado. Mga kapatid, tabi. Tito Parker, ang lagay na itinaso sa paningin ko. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko si Mama na taasan ang sahod mo. Pasensya na, Sofia. Hindi ko nahawakan ng maayos ang baso. Bakit hindi ka nag-iingat? Ayusin mo kagad yan. Ayos lang ako. Ibababa ko muna si Sofia. Kung hindi, kapag nasugatan siya, kahit 10 buhay ko, hindi ko mababayaran yon. Natatakot ang mga bata kapag may dugo. Ilabas niyo agad siya. Tama. Paano kung matrauma siya dahil dito? Bilis, labas! Ang palabas na to ay para lang mapaalis ako. Kung ganoon, hindi ko gagawin ang gusto nyo. Kuya, buksan mo. Naiihi ako. Kuya, buksan mo. Natatakot ako at hindi ko na kaya tiisin. Senyorito, mahilig si Sofia. Buksan niyo na. Kuya, buksan mo. Kuya, buksan mo. Buksan mo, kuya. Tama na yan. Bubuksan ko na nga. Sige. Tignan mo nang mabuti kung may tao ba o wala. Tito, 3 taon pa lang si Sofia. Normal lang na pagkapilyo niya. Pero matanda ka na, di ba? Pinapasahod ka ng pamilya namin buwan-buwan. Hindi ka nandito para sa kinangkalokohan niya. Butler, nagtatrabaho tayo para sa sahod. Pagdating sa mga senyorito at kay Sofia, itrato natin sila ng patas at walang kinikilingan. Tama ba? Tito Parker, hindi ko ipapabawas ang sahod mo. Pero kung gagawin mo ang ganitong bagay ulit sa susunod, hindi ko na palalampasin. Salamat, senyorito. Nagkamali ako. Nahanap ko na si ate. Sa totoo lang, sa una pa lang, alam ko na nagtatago si Lily sa damitan. Pinaglalaroan ko lang sila. Senyorito, kwarto mo to. Magpaliwanag ka. Tito, ako nagpanatili sa kanya. Bata pa lang siya. At bigla siyang pinalayas. Paano siya mabubuhay sa labas? At kung may mangyayari sa kanya, sino na ngayon ang mananagot? Ikaw? Senyorito, ang pagpapalis kay Lily ay desisyon ni Madam. Sinaway mo si Madam at dapat kang porsahan. Tsaka, dapat ko agad sabihan si Madam. Ako na lang parusahan ninyo. Wala silang kinalaman dito. Ako ang ayang umalis. Butler, kaawawang bata si Lily. Nasasaktan ako para sa kanya. Pakiusap, huwag mong sabihin kay Madam. Hayaan mo siyang manatili. Sige na, nagmamakaawa ako. Miss Clark, wag. Ilang araw lang naman siya rito. Aalis din si Lily pag may nalipatan na. Ikaw naman, pinapalaki mo maliit na bagay. Gusto mo bang sabihin ko si Mama na bumalik at kausapin ka? Tito, sigurado ka ba talagang itutuloy mo to? Pa-victim talaga ang mga kontrabida. Ang talagang walang awa ay kayo mismo. Tito Parker, nakakatakot sila. Natatakot ako. Huwag kang umarting inosente. Kasalanan mo lahat ng ito. Mamatay ka na. Nagiging asong ulo na si Lily.